Mahina din. Good evening! Welcome! This is your show, This is your life, AGT, Anything Goes Topics, Season 8. episode 48. And today is July 14, 2026. Oy, and it's a Bible Tuesday night. Ayan. Good evening, Tata Bird. Good evening, Jack. Good evening po sa inyo. Kamusta po kayong lahat? Ikaw po, Tata Bird, kamusta? As usual, okay na okay pa rin. Very good, very good. Yeah. Importante, lagi masaya po sa Tata Bird, no? Ay, syempre, ganun lang yan. Yeah. So, makakuha tayo ng inspiration. Pag naglungkot-lungkot ka pa sa mga sa klase ng panahon Ay, tama at naman. kondisyon. Yes. Lalo na, nalulungkot ka po minsan kahit na ganyan yung ano na lagi nakangiti pag nakikita ko yung mga disaster Yeah. sa Bisaya, sa Mindanao, kapo. Opo. Talaga din makakawawa yung mga tao. Tama. Hindi mo maiwasan. Hindi naman sila dati binabaha, ngayon binabaha. Yes. Ay, kaya, naku talaga. Iba na po talaga ang panahon. Literal at figuratively, no? Yan. Talagang ano. Yan nangyayari sa Sarangani, yan. Nangyayari sa Davao Occidental. Magkakatabi yan eh. Opo. May nangyayari din sa Iloilo, sa Parting Visayas. Talagang yung El Nino. Magkasama na eh. Mabuti na lang yung mga bagyo na dumarating, hindi ganun na devastating ika nga. Pero yung habagat talagang matindi. Hindi parating. Buti si Josie. O hindi palabas na ata si Josie. Dumaan lang pala. Dumaan lang. Hindi talaga tumuloy. Dahil sabi niya, masamang panahon dahil habagat tumiwas. Thank you po. Thank you talaga. Thank you naman. Baka may ibang lakad na to. May ibang lakad. Yeah. Ayan po. Sige po. Habang nag-aantay tayo, Tata Bird, babati pa rin ako. Okay, sige. Kahit konti pa lang, Tita Helen. Hi, Kamusta po? Helen. Ayan. At si Miss Erlinda Umania. Ayan. 2,000 pa lang naman ang ating viewers. Ayan. Any good news, Tata Bird? So far, wala. Kundi yung, wala akong nakuha. Wala akong nakolekta. Yun. Masyadong busy yung balita about the impeachment. Yes. Saka yung mga disaster na binabanggit ko. Yan. Actually, hindi lang naman sa ating bansa yung mga pangyayari niya. Yung European country, heat wave, Oo nga, problema. Tata Bird, no? Grabe. Asian countries, baha naman. Kaya talaga. Grabe. Talagang very ng ating weather. Ayan. Ang lang talaga, Tata Bird, yung pag-uwi ni Alex at binigyan siya ng Ayun. Okay. Parangal. Parangal. Pagulol pa ako doon. Dapat naman talaga. Yes, ni President Biro mo yung Marcos. honor, yung Yeah, dala grabe. niya karangalan para sa ating bansa. Although hindi siya nakakausad para up to that, Tama. still,
kauna-unahang Pilipino Grabe. Yes. Sweet cash. na nanalo sa Wimbledon. wala ko alam. Na champion, no? Pero yung ika ngayon dinaanan niya na yun na ano niya, wala pa nakagawang Pilipino na gano'n. Yun Yan. nga po. Ayan. So, antayin natin sa Asian Games kung lalaban Yan. siya, Tata Bird. Mm. Ang maganda ay marami siyang na-inspire ng mga bata. Ay, May oo, mga, ngayon. di ba? Dami nang nagtitennis. Nakakatuwa naman. Ayan. Kaya, yun ang mga purpose natin sa buhay. Makapagdala tayo ng inspiration. Ayan. Kamusta po pala, Tata Bird, ang iyong brisk walking? Okay Nakarang naman. weekend? Nag-iba ka po ba ng ruta, Tata Bird? O... Nitong nakaraang linggo hanggang ano ba ito? CCP? Hanggang CCP. Okay. CCP tsaka up to Pedro Hill. Yan. Oh. Pedro Hill muna, tumawid na ako. Dahil inikot ko muna yung buong CCP eh. Then up to Pedro Hill, then pabalik na. Wow. Pa? Layo. Oo nga po. Pero parang pag sanay nga po siguro parate, yung dating akala mo hindi mo kaya mo na eh. Ang isang kagandahan noon, nag-e-enjoy ako. Yun nga, Tata Bird. Nag-enjoy Ganda. Tsaka yung mga photos na pinipicture na. Ganda. Iba kasi talaga yung makita mo naman yan, yung scenery. Bukod doon exercise din. Oo. Maraming, yes. Katulad nung statue ni FPJ, tsaka ni Dolphy. Hindi ko akalain na mayroong ganun pala kung hindi ko diba? nadaanan. Oh. Dami na di-discover. Diba? Masaya yan. Ayan. Ay ako, Tata Bert, excited naman ako sa August 1, yung nakakwento kong may parang mission na yung volunteer na tutulungan namin yung mga estudyante din sa isang simbahan para maging clear yung career nila, matulungan sila sa mga interview, ayun, yung mga Tama yun. poses. Hindi mo yan eh. Tama Yun nga, yun. Tata Tama Bert, yan. sabi ko, galing nung pare talaga, parang nagkataon na yung unang simba ko doon, tapos yun yung plano ng pare, hindi namin alam. Lahat kami recruiter, ng mga kaibigan ko. Tama. Sabi ko, ang galing no, parang meant to be. Tsaka, hindi pa ako nakakagawa ng work-related na, yung ganong mission na ayun, di ba? Kaya maganda yung, hindi parate yung mga bagay na inaaral nyo ngayon, kailangan nyo pagkakitaan. Minsan, iisipin nyo, there's way beyond that na Tama yan. kailangan nyo di ba? Yun yung hindi, kasi libre ang binigay sa atin ng Diyos eh. Ano ba yung, di ba? Ibalik mo. Walang ipakabit. Opo, Tama diba? yan. Yun. Sana kayo din, magamit nyo sa ganun yung talent nyo at skills nyo. Ayun. Yun ang share ko lang, kasi baka dyan may makakilala kayong parokya, community na kailangan ng tulong mga estudyante. I-message nyo lang po ako. Kami ng mga kaibigan ko happy to help. For free po yan Huwag po kayong Yes. Diba? So, bago to Yan. Yun lang, share ko lang Tata Bert kasi baka need nila. Anyway, Maganda yun. yun. Baka need nyo. Yan. Kahit sino po, kahit mga anak nyo, yung mga hirap sa interview, ganyan, sabihan nyo po ako. Wala pong single-single dyan. Ayun. Lalo na yung mga first timer na ganyan, kinakabahan niya sa mga interview na niya. Tama po. Tama yan. Yes, yan. Papakakbayin ko pa kay Lala dahil marami tayong pag-joke lang. Ayan. Pero anyway, pag-pray po natin ang ating mundo, ang ating bansa, Tata Bert, yun ang pinaka pwede nating magawa. Bukod sa Kasi hindi naman natin pwedeng kontrolin ang mundo para maging maayos, no? Totoo. Kahit na prayer o kung ano man. Yes. Yung small way na magagawa natin para mapaganda ang mundo, gawain po natin. Ay, share ko lang din, Tata Bert, nung nakaraan, kasama ko si Sandra at kasama yung mga kaibigan. Tuwa ako na yung pagkakain nagliligpit, pero may makakita pa rin akong table, di nila, di ba, kahit walang clay go doon, anuhin nyo na lang, ligpitin nyo na lang, itapon nyo na lang. Yung mga ganun ba? Para makatulong din ta. Yun nga po Kasi, may mga tagalinis sa mga food court, pero hindi ibig sabihin di na natin babawasan yung trabaho nila. Yun lang, reminder lang, Tata Bert? Mga basura, mga ganyan. Kami nga pagka minsan kumakain kami ni Direk Linda. Opo. Kinain na namin, lalagay namin sa plato yung mga para very kukunin good. na lang yun, hindi nakakalat. Very good, Tata Bert. Very good yan. Opo. Sama-sama na doon sa Yan. Tama, Tata Bert. Yan. Ako. Thank you po sa inyo at sa mga gumagawa niyan at malaking tulong po. Ayan.
Sa mga ngayon lang po nanood ng aming Bible or baka yung huli nyo pang nood Daniel, ngayon Hosea na po kami. Hosea. Yan. Or Josea ba? Ano, Hosea talaga. Hosea pa rin nata sa English. Hosea din po. Yan, ayun. Tayo po ay nakaapat na chapter Oo. last week. So, ayan. So, start na po tayo. Yeah, pwede na. Ayan po. Mhm. Pagbasa mula sa libro ni Hosea, chapter 5. Yan. Pakinggan ninyo ito, mga pari. Dinggin ninyo ito, sambahayan ni Israel. Makinig kayo, sambahayan ng hari. Sapagkat kayo ang tinutukoy sa kahatulan. Kayo'y naging bitag sa Mizpa at lambat sa nakalatag sa bundok Tabor. Kayo'y naghimagsik at nagpakagumon sa kasalanan. Kaya't paparusahan ko kayong lahat. Kilala ko si Ephraim. Walang lihim sa akin ang Israel. Sapagkat ikaw ngayon, Ephraim, ay naging babaeng masama. At ang Israel naman ay naging marumi. Uy. Talagang Israel, no? Opo. Ako matatandaan natin, no, yung dating Israel na malaki, nahati po yan sa dalawa. Yung 9 tribes, isama na natin ang Levi, Northern Israel ang tawag yan. At ang dala rito, dito sa verses, siya rin yung Israel mismo na tinatawag. Yung may madadaanan natin yung Ephraim, yun din yan, Israel din yan. Isa kasi sa tribo, no? Doon na nasasakop doon sa Northern Israel, Ephraim. At ang Ephraim ang pinaka naging masamang tribo. Kaya pag sinabi mong Ephraim, kainan niya yun, kasama na lahat ng Northern Israel yan. Okay po. Kayo'y naging bitag sa Mizpa at lambat na nakalatag sa bundok Tabor. Yan ang binabanggit dito. Yung Mizpa, tsaka yung bundok ng Tabor, yan kasi yung matataas na lugar sa Israel na kung saan nagtayo ng mga altar para sa mga Diyos-Diyosan. Kayo nagmagsik at nagpakagumon sa kasalanan. Kaya't paparusahan ko kayong lahat. Ano ba yung nagawang kasalanan ng Israel? Una, yung Diyos-Diyosan. Pinalikuran nila si Yahweh, bagkus ang kanilang dinudiyos, yung mga Diyos-Diyosan na wala naman talagang nagagawa sa kanila. Kaya nagtatampo si Yahweh sa ginawa nilang iyan. At yun nga, pinatayuan pa nila ng mga altar, ha? Tapos, yung dating ginagawa nilang nag-o-offer sila kay Yahweh, hindi na nila ginagawa. Bagkus, nag-o-offer sila sa mga Diyos-Diyosan na inadapt nitong mga taga-Israel nito. Kaya yun ang malaking naging kasalanan ng Israel. Sa pagtalikod nila kay Yahweh, naging masama ang Israel. Yung mga tao, nagkaroon korupsyon, naging karaniwan na, nagpapatayan, gumagawa na ng masama. At yun ang bagay na nag-aalala si Yahweh. Dahil sa pagtalikod ng mga taga-Israel, naging masama na talaga ang nangyari. Ang naging klase ng tao ang mga taga-Israel na yan. Naging masama. So, parang si Hosea na lang natitirang naniniwala kay Yahweh. Parang gano'n. Hindi naman. Actually, si Hosea, propeta Siya, yung mga gustong ipaalam ni Yahweh sa mga taga-Israel, kay Hosea pinapadaan nung panahon na iyan. Nung panahon na ito, kasi ilang hari yung dinaanan na yan ni Hosea, na propeta siya Umabot nga doon sa noong ang hari ay si Rehoboam o Jeroboam na siyang hari noong mga panahon na iyan. Thank you po, Tata Bert. Verse 4, babala laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa kanilang mga ginawa, hindi na sila makapanumbalik sa Diyos. Sapagkat nasa kanila ang espiritu ng kasamaan at hindi nila nakikilala si Yahweh. Ang kapalaluan ng Israel ay sumasaksi laban sa kanya.
Matitisod ang Ephraim sa kanyang kasalanan, at kasama niyang matitisod ang Juda. Dadalhin nila ang kanilang mga kawan ng tupa at baka upang hanapin si Yahweh. Subalit siya'y hindi nila matatagpuan. Lumayo na siya sa kanila. Naging taksil sila kay Yahweh, kaya't nagkaanak sila sa labas. Masisira ang kanilang mga pananim at sila'y malilipol pagdating ng bagong buwan. Yes, naman. Oh. Babala laban sa pagsambahan sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa kanilang mga ginawa, hindi na sila makapanumbalik sa Diyos. Kumbaga sa hindi naman sa mahihirapan sila, kundi masyado na silang napako sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat nasa kanila ang espiritu ng kasamaan. No? Nabao na sila sa kasamaan ng mga taga-Israel at hindi na nila nakikilala si Yahweh. Ang kapalaluan ng Israel ay sumasaksi laban sa kanya. Matitisod ang Ephraim sa kanyang kasalanan at kasama niyang matitisod ang Juda. Yun nga ang Israel dati buo, nahati sa dalawa, yung Northern Israel at yung Southern Israel na Juda at Benjamin. At dito kasi hindi lang ang Northern Israel ang tumalikod kay Yahweh. Mas nauna lang siyang tumalikod, then sumunod pati yung Juda. Kaya yan ang binabanggit dito, kasama niyang matitisod ang Juda. Dadalhin nila ang kanilang mga kawan at tupa, tupa at baka upang hanapin si Yahweh. Dito kasi, may pakunwari silang gagawain pa na mag-aalay. Kaya dala nila yung kanilang tupa at baka hinahanap nila si Yahweh. Alam ni Yahweh na yun na panlabas lang yung gagawain nilang pag-aalay na iyon sa Kanya. Mag-aalay sila, tapos hindi rin magbabago. Pakunwari lang. So kaya lumalay, alam ni Yahweh yung kaya lumayo si Yahweh. Hindi naman yung lumayo talaga. Tinitignan pa rin niya, sinusubaybayin pa rin niya, pero yung hindi lang siya nagpaparamdam, nagpapakita sa mga taga-Israel. Dahil alam niya panglabas lang yung gagawain na pag-o-offer o yung ritual o yung pag-aalay nilang gagawain doon sa mga hayop nila na daladalan nila. Subalit sila hindi nila subalit siya hindi nila matatagpuan. Dahil hindi mo tinatago, nilalayuan nga Lumayo na siya sa kanila. Naging taksil sila kay Yahweh, kaya't nagkaanak sila sa labas. Masisira ang kanilang pananim at sila'y malilipol pagdating ng bagong buwan. Yan. Saka kahit anong gawin nilang paghahanap kay Yahweh, parang kunong paghahanap na lang. Yun. Parang pakitang lang masabi. Nababasa naman ni Yahweh yung isipan nila Nababasa, alam nila na niloloko lang sila ng mga taga-Israel nito Isang ginagawa nila na pakunwari. Dahil noon nararamdaman na rin ng Israel na didisiplinahin sila ni Yahweh. Ano yung klase ng pagdisiplina? Sasakupin sila ng isang bansa. Na later, masyadong magiging advance Sige po. Mag-advance tayo. Verse 8, digmaan ng Juda at ng Israel. Hipa ng tambuli sa Gibea. Hipa ng trumpeta sa Rama. Ibigay ang hudyat sa Bet-Aven. Nasa likuran mo na sila, Benjamin. Mawawasak ang Ephraim sa araw ng pag-uusig. Ang ipinapahayag kong ito'y tiyak na mangyayari. Nangangamkam ng lupa ang mga pinuno ng Juda. Binago nila ang palatandaan ng pagbabahagi sa kanilang lupain. Kaya parang bahang ibubuhos ko sa kanila ang aking puot. Ang Ephraim ay inaapi at tadtad sa kahatulan, sapagkat patuloy siyang umaasa sa mga Diyos-Diyosan. Ako'y parang kalawang sa Ephraim at bukbok sa sambahayan ni Juda. Nang makita ni Ephraim ang masela niyang karamdaman, at ni Juda ang kanyang mga sugat, si Ephraim ay nagpasugo sa hari ng Assyria. Subalit hindi na siya kayang pagalingin. Hindi na mabibigyang lunas ang kanyang mga sugat, sapagkat parang leon akong sasalakay sa Ephraim.
parang isang mabangis na batang leon na gugutay sa Juda. Lalapain ko ang Juda sa iiwan at walang makakapagligtas sa kanila. Pagkatapos ay babalik ako sa aking tahanan hanggang sa harapin nila ang kanilang pananagutan at sa kanilang paghihirap ako ay hanapin. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan. Digmaan ng Juda at ng Israel. Nag-away talaga kasi sila. Pero pareho naman silang may Diyos-Diyosan. Sabihin na natin parang civil war. Dahil dating magkasama yan Pero nag-away pa rin sila. Mawawasak ang Ephraim sa araw ng pag-uusig at ipinapahayag kung ito'y tiyak na mangyayari. Talagang mangyayari naman na mag-aaway, magigera ang Juda at Israel. Nangangamkam ng lupa ang mga pinuno ng Juda. Binago nila ang palatandaan ng pagbabahagi sa kanilang lupain. Kaya parang bahang ibubuhos ko sa kanila ang aking poot. Ang Juda kasi noon, ang mangyari, Northern Israel, yung pinakamalapit sa kanya, dito sa dalawa, sa Benjamin, nasa parang gitna yung Juda. Nasa pagitan ng Juda, nasa gitna nila yung Benjamin. Juda ang nasa south mismo, sa north naman, yung nagdi-divide sa kanila niya, yun ang Benjamin. Okay. Masyado kasing magulang na rin itong Juda. Masyadong maraming kinakamkam expansion. Gusto niya mag-expansion yung territory niya, kaya nagdadaya. Yung mga palatandaan ng iyan, binabago nila. Kaya iyan ang isang malaking kasalanan na nagawa ng Juda. Pandaraya. Ang Ephraim ay inaapi at tagtad sa kahatulan, sapagkat patuloy siyang umaasa sa mga Diyos-Diyosan, ganun pa rin. Halos matindi na ang nangyayari sa Israel, sa Ephraim, sa Israel. Matindi na, lugmok na halos yung mga tao sa hirap. Wala na halos na matatawag na nagbibigay buhay sa kanila. Pero, despite the fact na lugmok na ang kabuhay nila, ang mismong Ephraim, still hindi sila bumibitaw sa Diyos-Diyosan. Meron silang nakakalimutan. Yung dapat ng mga panahon na iyan, nasadsad na ang buhay nila, bumalik sila kay Yahweh na hinihintay lang. Basta sana mag-repent sila, yun lang ang hinihintay ni Yahweh. Pero hindi, nakakapit pa rin sila sa mga Diyos-Diyosan na sa totoo lang wala namang nagagawang mabuti sa kanila. Na wala namang positibo o yung nakikita mismong tulong na nagawa sa kanila. Kung bakit ganyang kagago talaga ang mga taga-Israel yun. Masasabi mong gago wala namang nagagawa yung Diyos-Diyosan bakit nakakapit pa rin sila doon. Yun. Sapagkat parang leon akong sasalaan ba? Subalit hindi na siya kayang pagalingin. Nang makita ni Ephraim ang masela niyang karamdaman at ni Juda ang kanyang mga sugat, si Ephraim ay nagpasugo sa hari ng Assyria. Yan. Talagang medyo hirap na sila. Kaya nakipag-alyansa ang Israel sa Assyria. Pero hindi na magawa, hindi na mapigil Pansamantala, nagkaroon sila ng alliance. Pero talagang hindi na magamot yung problemang napakalaki ng Israel na iyan. Later, malalaman mo kung ano pa yung ginawa ng Assyria. Nagkaroon sila ng alliance pero may gulangang nangyayari Sapagkat parang leon akong sasalakay sa Ephraim. Parang isang mabangis na batang leon naggugutay sa Juda. Yan na, didisiplinahin kasi sila ni Yahweh. Lalapain ko ang Juda sa iiwan at walang makapagliligtas sa kanila. Ganun naman talaga Walang makakapagligtas sa Juda. Lalapain ni Yahweh yan. Sinong bansa ang kakampi sa kanila? Wala. Lugmok na lugmok talaga sila ng mga panahon na iyan. Pero, ayaw pa rin talaga nilang bumalik kay Yahweh. Yeah.
Pagkatapos ay babalik ako sa aking tahanan hanggang sa harapin nila ang kanilang pananagutan at sa kanilang paghihirap, ako ay hanapin. Umaasa pa rin si Yahweh talaga. Umaasa pa rin si Yahweh talaga. Talagang mahal niya ang Israel. Ang problema, yung Israel lang talaga ang napakatigas ng ulo. Yes. Yan. Thank you po, Tata Bert. Ganon katagal, katigas ang ulo. Yeah. ng Israel. Yan. Chapter Yeah, 6. Hindi taos ang pagsisisi ng Israel. Yan. Halikayo, tayo'y manumbalik kay Yahweh, sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya't siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo. Sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon, upang tayo'y mabuhay sa kanyang harapan. Halikayo't kilalanin natin si Yahweh. Sikapin natin siya'y makilala. Kasing tiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala. Tulad ng patak ng ulan sa panahon ng taglamig, tulad ng tubig ulan na nagpapasibol sa mga halaman. Yan. Dito, lugmok na nga ang Israel. So, nagbabalak sila ngayon na lumapit kay Yahweh. Pero yung paglapit nilang iyon ay pakunwari lang. Pang-ibabaw lang. Hindi taos sa kanilang puso. At alam naman ni Yahweh yan. Dito balak nilang ipakita na kunyari, nagbabalik loob na sila kay Yahweh, sasamahan pa nila ng mga ritual o pag-aala yan, yung gagawin lang yan. Pero alam ni Yahweh ang nasa isipan nila. Diyos si Yahweh eh. Alam ni Yahweh yung kanilang mga binabalak na iyan. Kaya hindi rin papayag si Yahweh sa gusto nilang mangyaring iyan. Yung pakunwari, nababalik sila, parang niloloko lang nila si Yahweh. Yan, yun, nagsabi nila na halika, punta tayo kay Yahweh. O, babalik tayo sa kanila kahit na pakunwari lang, eto ngayon ang magiging tugon ni Yahweh. Yes. Yan, ang tugon ni Yahweh, malalaman natin. Ang tugon ni Yahweh. Ano gagawin ko sa iyo, Ephraim? Anong gagawin ko sa iyo, Judah? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Yun. Kaya nga, pinarusahan ko kayo sa pamamagitan ng mga propeta at pinagpapatay sa pamamagitan ng aking mga salita. Simbilis ng kidlat ang katuparan ng aking hatol. Sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog, pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. Ngunit tulad ni Adan ay sumira kayo sa ating kasunduan. Nagtaksil kayo sa aking pag-ibig. Ang Gilead ay lunsod ng mga makasalanan. Tigmak sa dugo mga lansangan nito. Nagkakaisa ang mga pare, parang mga tulisang nag-aabang sa bibiktimahin. Pumapatay sila sa daang patungo sa Shechem. Mabigat na kasalanan ang ginagawa nila. Kahindik-hindik ang nakita ko sa sambahayan ng Israel. Ang Ephraim ay nalulong na sa kalaswaan. Ang Israel naman ay nahandusay sa putikan. Nakatakda na rin ang parusa sa iyo, Judah. Sa sandaling ibalik ko ang kasaganaan ng aking bayan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito, ang tugon ni Yahweh. Yun nga, nagsabi ang mga taga-Israel na babalik sila kay Yahweh. Pakunwari lang. Pero alam naman ni Yahweh ang intention nila na pakunwari lang na yan. At eto nga ang naging tugon ni Yahweh sa kanila. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Judah? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Yun, katulad ng ulap sa umaga na hindi nagtatagal, nawawala rin yun. Katulad din ng hamog,
na dagliring napapawi. So, alam ni Yahweh na pakunwari lang yung pagbabalik loob nila, hindi tunay. Kaya nga, pinarusahan ko kayo sa pamamagitan ng mga propeta. Ipinaalam kasi ni Yahweh yung gagawin pagdisiplina through the prophet. At pinagpapatay sa pamamagitan ng aking mga salita. Simbilis ng kidlat ang katuparan ng aking hatol. Pinagpapatay sa pamamagitan ng aking mga salita. Ganun na nga yun. No? Sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Pagkilala sa Diyos sa halip ng handog na sinusunog. Yun nga. Balak nila mag-aalay pa rin. Gagawain yung mga ritual na pagsusunog ng mga inaalay nila na hayop para kay Yahweh. Pero hindi yun. Dito sinabihan sila, hindi yun ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay yung wagas na pag-ibig. Tunay na pananampalataya kay Yahweh. Ibalik nila yung tunay nilang dating pag-ibig kay Yahweh. Yun ang hinihintay ni Yahweh. Hindi yung kanilang pag-o-offer na iyan, yung paggagawa ng mga ritual, yung mga kunyari naghahandog sila kay Yahweh. Hindi kailangan ni Yahweh yun. Ngunit tulad ni Adan ay sumira kayo sa aking kasunduan. Nagtaksil kayo sa aking pag-ibig. Ano, bakit sinabi na tulad kay Adan? Dahil si Adan din ay sumira sa kanyang naging usapan na hindi nila kakainin hindi nila sinunod yung warning ni Yahweh noong kay Adan na huwag kakainin yung bunga ng puno ng tama at mali. Yun, ganon. Hindi sinunod ni Adan ganon ang paglabag na ginawa ng Israel sa kanilang naging usapan ng Diyos. Ang Gilead ay lunsod ng mga makasalanan. Tigmak sa dugo ang mga lansangan nito. Nagkakaisa ang mga pari. Parang mga tulisang nag-aabang sa bibiktimahin. Yung mga pari kasi na ito, hindi na nila ginagawa yung tamang dapat nilang gawain. Kumbaga sa nakihalo na rin sila sa naging masamang isipan ng mga taga-Israel. Imbis na bumawa sila at pagsalita ng tungkol sa magagandang bagay na inuutos ni Yahweh, hindi na nila ginagawa yun. Naging masama na rin ang mga pare, katulad ng mga Israel, hindi sinusunod yung utos ni Yahweh. Pumapatay sila sa daang patunga sa Shechem. Mabigat na kasalanan ang ginagawa nila. Ganun nga nangyari. Kahindik-hindik ang nakita ko sa sambahayan ni Israel. Ang Ephraim ay nalulung na sa kalaswaan. Ang Israel naman ay nahandusay sa putikan. Ibig sabihin, palubog ng palubog ang kanilang kondisyon. Pero hindi pa rin sila bumibitaw sa kanilang Diyos-Diyosan. Nakatakda na rin ang parusa sa iyo, Juda. Sa sandaling ibalik ko ang kasaganaan ng aking bayan. Yun nga, may warning na rin sa Juda na pag hindi nagbago, katulad din, ang sasapitin niya ay katulad na rin kung ano man ang sasapitin ng Israel. Ng Ephraim, yan. Okay. Thank you po, Tata Bert. Yan. May sila pala yan, 11. No? Kaya pala inapat mo. Yeah, po. Okay. Tsaka doon, Tata Bert, nakita yun ngayon, tama yung sasabihin sa inyo, no? Diyos na siya, hindi nyo siya kailangan. Yung mga offering na gano'n. Ang importante yun, yung pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa, di ba? Actually, yung offering na iyan, bahagi ng Old Covenant. Ay, kasi yung yung naghahandog bahagi yan Tata Bert. Noong dumating si Jesus na, although advance ng neto, nung dumating si Jesus, nawala na dapat yung mga offering na iyan. Okay. Bakit kamo? Ginawa na ni Jesus yung the best at walang kasintulad na offering. Amen. Yung buhay mismo niya. Yes. Tama, Tata Bert. Wala nang doon. Kaya wala na yan. Yung mga offering wala na yan. Opo.
Thank you, Tata Mer. Yan. Chapter 7 po. Nais ko sanang pagalingin ang Israel. Ngunit nakikita ko naman ang kabulukan ng Ephraim at ang masasamang gawa ng Samaria. Sila'y manlilin lang, magnanakaw at tulisan. Hindi nila naiisip na hindi ko nakakalimutan ang lahat ng kanilang masasamang gawain. Sila'y lipos ng kasamaan. At nakikita ko ang lahat ng ito. Yun. Mismo. Ang akala, ang binabanggit na Israel dito at Ephraim at Samaria, iisa lang yan. Dahil yung Samaria, ang capital city ng Israel. Yan. Kaya pag sinabi Samaria, Israel, Ephraim, iisa lang yan. Isa lang. Israel pa rin yan. Opo. Sila'y manlilin lang, magnanakaw at tulisan. Hindi nila naiisip na hindi ko nakakalimutan ang lahat ng kanilang masasamang gawain. Sila'y lipos ng kasamaan at nakikita ko ang lahat ng ito. So anuman, yung pagbabalat kayo, yung panlilin lang na gagawain ng Israel, yung pagpapakitang pang-ibabaw lang, kita lahat ni Yahweh yan, ng Diyos yan. Kahit na anong pagtatakip ang gawain nila, pagpukunwari ng gawain nila, nakikita ng Diyos yan. Diyos eh. Hindi nila malilin lang ang Diyos. Dito nga sinasabi, God is not mocked. Diba? Opo. Ganun. Thank you po, Tata Bert. Verse 3 onward, sa buwatan, sa palasyo. Nako. Napapaniwala nilang hari sa kanilang kasamaan at maging ang mga pinuno ay kanilang nalinlang. Lahat sila'y mga ngalunya para silang nag-aapoy na pugon na pinababayaan ng panadero mula sa panahon ng pagmamasa hanggang sa panahon ng pag-alsa. Nang dumating ang araw ng ating hari, nalasing sa alak ang mga pinuno. At pati ang hari nakipag-inuman sa mga manlilibak. Nag-aalab na parang pugo ng kanilang mga puso. Pawang kasamaan ang kanilang binabalak. Magdamag na nag-aalimpuyo ang kanilang galit. At kinumagahay nagliliyab na parang apoy. Lahat sila'y parang pugon na nag-iinit sa galit. Pinatay nila ang kanilang mga pinuno. Bumagsak ang lahat ng mga hari nila. At wala ni isa mang nakaisip na sa aki tumawag. Yun. Yan. Ganda na. Sabuatan sa palasyo. Dito, no. Maliban sa mga mamamayan ng Israel, pati na naging masama, nagkaroon kasamaan na, pati yung kanilang hari, nakiayon na rin sa kanilang kasamahan. Habang nagsasaya ang mga taga-Israel dahil sa naging kasamaan nila, nakita ng hari yan, nakijoin, ika nga yung mga hari. Pati yung iba pa mga pinuno ng Israel, sumama na rin sa naging kasamaan. Remember, supposedly dapat yung hari ang nangunguna sa kanyang nasasakupan. Pero hindi eh. Yung hari mismo, sumama na rin sa naging kasamaan ng taga-Israel. Hindi niya nagamit ang kanyang kapangyarihan. Naengganyo na rin siyang maging masama. Nalasing sa alak ang mga pinuno at pati ang hari nakipag-inuman sa mga manliliba. Yun na. Nag-enjoy na rin ang hari. Nag-aalab na parang pugo ng kanilang mga puso. Nag-aalab dahil sa sobrang kasamaan na. Pawang kasamaan ng kanilang binabalak. Yun. Magdamag na, nag-aalimpuyo ang kanilang galit. At kinaumagahay nagliliyab na parang apoy. Dahil sa kasamaan. Lahat sila'y parang pugon na nag-iinit sa galit. Pinatay nila ang kanilang mga pinuno. Yes, ilang hari, ilang pinuno ang pinatay na iyon dahil sa pagtatraidor. Bumagsak ang lahat ng mga hari nila. Nangamatay din yung mga hari. Yung mga hari dahil na rin sa ambisyon ng iba na sila naman ang papalit na hari. Yung yung pagsasali ng hari naging madalian noon eh. Kasi Kapapatay lang ng isang hari, eto na, uusubong na kagad yung papalit. Ganyan.
at wala ni isa mang nakaisip na sa akin Yan. tumawag. Yung may mga hari na madalian ang pagpapalit. Ang problema dito, kaya naging madalian yung bawat hari na lalabas noon, hindi man lang sumasangguni kay Yahweh na dati nilang ginagawa. Kinalimutan nila totally si Yahweh dito. Kaya yung pamumuno ng papalit na hari ay panandalian lang din. Ang Israel at ang mga bansa. Nakikisama ang Ephraim sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang katulad nila'y tinapay na hindi lubusang luto. Inuubos ng mga dayuhan ang lakas ni Ephraim, ngunit hindi niya ito namamalayan. Pumuputi ang kanyang buhok at hindi niya ito napapansin. Ang kapalaluan ng Israel ang magpapahamak sa kanila. Gayunman, ayaw nilang manumbalik kay Yahweh na kanilang Diyos. Ayaw nilang hanapin ang kanilang Diyos. Ang Ephraim ay katulad ng isang kalapati, mangmang at walang pang-unawa. Tumatawag sa Ehipto at sumasangguni sa Assyria. Sa kanilang pag-alis, lambat ko sa kanila'y ihahagis. Uhulihin ko sila na parang mga ibon sa papawirin. Paparusahan ko sila dahil sa masasama nilang gawain. Mapapahamak sila dahil sa paglayo sa akin. Lilipulin sila sapagkat naghimagsik sila laban sa akin. Tutubusin ko sana sila, ngunit nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Tumatangi sila sa kanilang mga higaan, ngunit hindi taus-puso ang kanilang pagtawag sa akin. Sinasaktan nila ang sarili dahil sa pagkain at sa alak. Pagkatapos ay naghihimagsik sila laban sa akin. Pagamat sinanay ko sila at pinalakas, nagbalak pa sila ng masama laban sa akin. Humingi sila ng tulong kay Baal. Ang katulad nila'y taksil na mandirigma. Masasawi sa espada ang mga pinuno nila dahil sa kanilang palalong dila. Ito ang dahilan ng panlilibak sa kanila sa lupain ng Ehipto. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito na naman ang Israel at ang mga bansa. Nakikisama ang Ephraim sa mga sumasamba sa kanila, sa mga Diyos-Diyosan. Ang katulad nila'y tinapay na hindi lubusang luto. Hindi nga lubusang luto. Inuubos ng mga dayuhan ng lakas ng Ephraim, ngunit hindi niya ito namamalayan. Pumuputi ang kanyang buhok at hindi niya ito napapansin. Masyadong nalugbok na ang Israel sa kasamaan. Hindi na nila halos nakikita kung ano yung tunay na nangyayari sa kanila. Tumatanda sila nang hindi nila nalalaman kung ano yung nangyayari sa kanila. Yung nalalayo sila kay Yahweh, parang baliwanag na lang sa kanila. Ganon ang nangyayari sa Israel nung panahon na ito. Ang kapalaluan ng Israel ang nagpapahamak sa kanila. Yun nga, masyadong lugbok na sila sa kasamaan na hindi nila halos naintindihan kung ano yung nangyayari. Lulong sila sa bisyo, sa kung naging parang bang yung hinahanap nilang kaligayahan ay naging panandalian lang, kontento na sila doon. Gayunman, ayaw nilang manumbalik kay Yahweh na kanilang Diyos. Ayaw nilang hanapin ang kanilang Diyos. Yun ang nakakalimutan nila. Ang Ephraim ay katulad ng isang kalapati, mangmang, at walang pangunawa. Tumatawag sa Ehipto at sumasangguni sa Assyria. Napakalaki ng problema ng Israel noong panahon na iyon. Lugmok na ang bayan nila. Nakipag-alyansa sila sa Ehipto, sa Assyria para maremedyohan ang problema nila, pero walang nangyari. Sa kanilang pag-alis, lambat ko sa kanila ihahagis. Huhulihin ko sila na parang mga ibon sa papawirin. Paparusahan ko sila dahil sa masasama nilang gawain. Yun ang binabalak talaga ni Yahweh. Mapapahamak sila dahil sa paglayo sa akin. Dilipulin sila sapagkat naghimagsik sila laban sa akin. Tutubusin ko sana sila.
ngunit nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Yun nga, mapapahamak talaga ng tuluyan ng Israel dahil sa paglayo nila kay Yahweh. Lilipulin sila. Lilipulin meaning mayroong sasakop sila. Yun ang pamamaraan ng pagdisiplina ni Yahweh. Tutubusin ko sana sila, sabi ni Yahweh, tutubusin ko sana sila sa nangyari sa kanilang yan. Pero, hindi sila nagbabago. Puro kasinungalingan pa rin ang sinasabi nila at yung kasinungalingan na ibinibintang pa nila laban kay Yahweh. Tumatangi sila sa kanilang mga higaan. Ganun ang nangyayari dahil sa sobrang hirap. Hindi na sila halos makatulog niyan. Ngunit, yung mga nagdadasal sila, pero hindi pa rin tao sa puso yung kanilang pagtawag kay Yahweh. Sinasaktan nila ang sarili dahil sa pagkain at sa alak. Pagkatapos ay naghihimagsik sila laban sa akin. Dinadaan nila sa pagkain o sa paglalasing yung naging sitwasyon nila. Pero hindi pa rin sila. Kumbaga sa yung nangyayari sa kanila ay parang sinasabi nila na ang may kasalanan si Yahweh pa rin. Naghihimagsik pa rin sila kay Yahweh. Bagamat sinanay ko sila at pinalakas, nagbalak pa sila ng masama laban sa akin, ganun nga. Humihingi sila ng tulong kay Baal, hindi sila bumibitaw pa rin sa Diyos-Diyosan. Humihingi sila ng tulong kay Baal na isang Diyos-Diyosan. Ang katulad nila ay taksil naman dirigma. Masasawi sa espada ang mga pinuno nila dahil sa kanilang palalong dila. Ito ang dahilan ng panlilibak sa kanila sa lupain ng Ehipto. Tinatawanan sila, nakipag-alyansa kasi sila sa Ehipto. Yung iba pumupunta pa sa Ehipto dahil sa nararamdamang hirap sa Israel. Yung iba niya nagpunta pa ng Ehipto. Tinatakasan yung hirap na dinaranas nila. Pero ang nangyayari ng mga karating sa Ehipto, yung mga tumakas sa Israel na ito, nililibak sila ng mga taga-Ehipto dahil sa ginawa nilang pagtalikod sa kanilang Diyos. Yun ang nangyayari niya. Masasawi sa espada ang mga pinuno nila. Dahil nga sinakop nga ng ibang bansa Nakikipag-alyansa sila sa Assyria, sa Egypt. Pero nung magkaroon sila ng nakipag-alyansa, ibig sabihin para yung ginadanas nilang hirap. Opo. So, yung pakipag-alyansa na yun, nagbabayad sila ng buwis sa Assyria. Ang problema, talagang hindi lang buwis ang kailangan ng Assyria. Ang kailangan ng Assyria, gerahin talaga sila at sakupin. Hindi nila naiisip, Tata Bert, yung pagsamba nila kay Baal. Kung talagang Diyos, kumbaga, dapat lahat ng kung ano mang gulo at nangyari sa akin, tumigil na, Tumigil diba? na. Tsaka magbalik. Hinihintay lang naman ni Yahweh. Hinihintay lang ng Diyos yung talagang bumalik siya. Bumalik sila. Tapos, mangako na hindi na magkakamaling muli, na hindi na muling tatalikod. Yun lang ang hinihintay ni Yahweh. Pero hindi nila magawa. Still, si Baal pa rin ang hinihingian ng tulong na wala namang tunay na itutulong sa kanila. Ganyan kagago yung mga taga-Israel po noon. At sobrang bulag sa kapangyarihan, sa pagiging makasarili talaga. Yan, totoo. Yan ang sabi mo totoo. Naging makasarili. Yung kaunting kasayahan na nakukuha nila sa pagiging makasarili, kontento na sila noon. Hindi nila alam na lalo silang nababaon. Yun. Totoo po yun. Ayan po. Ito na. Ayan. Chapter 8. Hinatulan ni Yahweh ang Israel. Yeah. Sinabi ni Yahweh, hipan mo ang trumpeta. Dumarating ang isang agila sa bayan ng Diyos, sapagkat sumira sa tipan ng aking bayan, at nilabag nila ang aking kautusan. Tumangis ngayon ang Israel sa akin. Tulungan mo kami, sapagkat ikaw ang aming Diyos. Ngunit tinalikuran na ng Israel ang kabutihan, kaya't hahabulin sila ng kanilang kaaway.
Pumili sila ng mga hari nang wala akong pahintulot. Yes. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit hindi naman ayon sa aking kagustuhan. Ginawa nilang Diyos-Diyosa ng kanilang pilak at ginto na nagdala sa kanila sa kapahamakan. Kinasusuklam ko ang guyang sinasamba ng mga taga-Samaria. Napupuot ako sa kanila. Hanggang kailan pa sila mananatili sa karumihan? Ang Diyos-Diyos ang iyan ay mula sa Israel. Ang guyang iyan ay ginawa ng tao at iya'y hindi Diyos. Ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Naghahasik sila ng hangin at ipo-ipo ang kanilang aanihin. Ang mga nakatayong trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man iyon, kakainin lamang ng mga dayuhan. Nilalamon na ang Israel. Naroon na sila sa gitna ng mga bansa bilang kasangkapang walang kabuluhan. Sapagkat naparoon sila sa Assyria, gaya ng asnong naggagalang mag-isa. Ang Ephraim na may umupa ng mga mangingibig. Bagamat tumingi sila ng tulong sa ibang mga bansa, ngayoy titipunin ko silang lahat. Hindi magtatagal at sila'y daraing dahil sa pahirap ng hari at ng mga pinuno. Ang mga altar na ginawa sa Ephraim, ang siya ring nagparami ng inyong mga sala. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lang nila at tatanggihan. Nag-aalay sila ng handog sa akin, at ang karneng handog, kanila mang kainin, hindi pa rin ito kalugod-lugod sa akin. Gugunitain niya ngayon ang kanilang kalikuan, at paparusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa lupain ng Ehipto. Kinalimutan ng Israel ang lumikha sa kanya, at nagtayo siya ng mga palasyo. Ang Juda naman nagparami ng mga lunsod na may pader. Subalit, lalamunin ng apoy ang kanilang mga lunsod at mga palasyo. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan, grabe. Hinatulan ni Yahweh ang Israel. Sinabi ni Yahweh, hipan mo ang trumpeta, dumarating ang isang agila sa bayan ng Diyos, sapagkat sumira sa tipan ang aking bayan at nilabag nila ang aking kautusan. Eto na, dahil nilabag ng mga taga-Israel ang kautusan, naging masama sila, hindi sinunod ang Diyos, nilayon nila si Yahweh, didigmain na sila ng isang bansa. At yan nga ang Assyria. Unang bansang sumakop sa Northern Israel noon, ang Assyria, dahil katabi lang nila. Actually, nakipag-alyansa ang Israel noon sa Assyria. Nagbabayad ng taxes o ng buwis ang Israel noon sa Assyria. Pero Assyria want more. Mas gusto pa ng, hindi lang basta magbabayad sila ng buwis. Gusto talagang sakupin ng Assyria ang Israel. Nauto-uto ang Israel noon eh. Kala nila magiging kaibigan nila yan eh. Hindi nila alam na may binabalak na hindi rin maganda ang Assyria sa kanila. Tumangis ngayon ng Israel sa akin, tulungan mo kami sapagkat ikaw ang aming Diyos. Yan ang sabi ng Israel nung nagigipit na sila. Ngunit pinalikuran na ng Israel ang kabutihan, kaya hahabulin sila ng kanilang kaaway. Yun nga, tuloy-tuloy talaga at walang hinto ang magiging pagsakop ng Assyria sa Israel. Humihingi sila ng tulong na kay Yahweh, pero alam ni Yahweh kung ano ang tunay na laman ng kanilang kaisipan. Pumili sila ng mga hari nang wala akong pahintulot. Yun ang isa pang kasalanan ng Israel noon. Nagpalit-palit yung mga hari nila nang hindi sumasangguni kay Yahweh na dati naman nilang ginagawa noon. Kumbaga saan binaliwala na nila si Yahweh, pinalikuran nila at para mga binastos na nila eh. Dati, pag may hari, sasangguni sila.
Actually, yung paghilinga nila noong una pa man na magkaroon sila ng hari, pinayagan sila sa kondisyon na hindi sila tatalikod kay Yahweh. Ginawa nilang Diyos-Diyosan ang kanilang pilak at ginto na nagdala sa kanila sa kapahamakan. Yun nga, akala nila porque may pera na sila, may paanong ganyan, sapat na para sa kanila yun. Pero hindi. Yung pagkakaroon nila ng ganong pilak, ginto, yun ang naging isipan nila. Yun na lang ang talagang yung pang magbubulit sa kanila sa kapahamakan. Dahil habang gusto nilang ang nasa isip nila kung paano kikita ng pilak at ginto, nalalayo naman sila kay Yahweh. Kinasusuklaman ko ang guyang sinasamba ng mga taga-Samaria. Napopoot ako sa kanila. Ang mga taga-Samaria kasi, gumawa na rin ng mga imahe. Yung mga Diyos-Diyosan nila, yun nga yung guya. Yung guyang ginto. Pagsamba sa Diyos-Diyosan yon. Hanggang kailan pa sila mananatili sa karumihan? Yan ang sabi ni Yahweh. Ang Diyos-Diyosang iyan ay mula sa Israel. Ang guyang iyan ay ginawa ng tao at iyay hindi Diyos. Ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Yan ang sabi ni Yahweh. Naghahasig sila ng hangin. At ipo-ipo ang kanilang aanihin. Hangin. Pero ang talagang darating sa kanila ay ipo-ipo. Ang mga nakatayong trigay walang uhay. Talagang walang, kumbaga walang magigilawan, walang aanihin. Kaya't walang makukuhang harina. At talagang nagkaroon din ng tagutom, ibig sabihin. At kung magbunga man iyon, kakainin lamang ng mga dayuhan na sasakop sa kanila. Nilalamon na ang Israel. Naroon na sila sa gitna ng mga bansa. Nilalamon na ang Israel. Ibig sabihin, nawawala na. Nawawala na yung kasikatan ng Israel. Naroon na sila sa gitna ng mga bansa bilang kasangkapan, walang kabuluhan. Yung katanyagan ng Israel dati ay nawala na. Nasa gitna man sila pero hindi na yung dating iginagalang, yung dating tinitingala. Dahil sa malaki nilang pagkakamali ng paglayo kay Yahweh, iyan ang naging kapalit. Yung bumagsak ng husto ng todo ang Israel. Sapagkat naparoon sila sa Assyria, gaya ng asnong nagagalang mag-isa, ang Ephraim na may umupa ng mga mangingibig. Yun nga, yung Assyria kasi, yung alyansa nila, pumaroon sila doon, pero hindi nangyari. Sinamantala ng Assyria, yung ganyang, yung alyansa na yan, at Assyria mismo ang sumako sa kanila. Bagamat humingi sila ng tulong sa ibang mga bansa, ngayon titipunin ko silang lahat. Hindi magtatagal at sila'y daraing dahil sa pahirap ng hari at ng mga pinuno. Humingi sila ng tulong sa ibang mga bansa. Dalawang bansa lang naman hiningaan ng tulong noon. Egypt at Assyria. Na pawang wala ring nagawang tulong sa kanila. Bagkus yung paan talagang nagbaunsil sa kanila sa hirap. Ang mga altar na ginawa sa Ephraim, ang siya ring nagparami ng inyong mga sara. Ang altar kasi na ginawa nila ay altar para sa mga Diyos-Diyosan na wala naman talagang naitutulong sa kanila. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lang nila at tatanggihan. Hindi rin nila sinunod. Hindi na nga nila sinunod yung 10 utos So kahit na anong utos pa ang ibigay mo sa mga taga-Ephraim o taga-Israel noon, hindi rin nila susundin. Nag-aalay sila ng handog sa akin at ang karneng handog kanila mang kainin. Hindi pa rin ito kalugod-lugod sa akin. Dahil hindi naman talaga nais ng Diyos o ni Yahweh yung kanilang handog. Ang gusto nila, yung pagbabalik loob ng mga taga-Israel sa kanila. Yung wagas na pagmamahal na dapat ibigay ng mga taga-Israel kay Yahweh. Gugunitay niya ngayon ang kanilang kalikuan at paparusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan
Sila'y magbabalik sa lupain ng Ehipto. Sinabi na magbabalik sa lupain ng Ehipto, parang metaphor, something like that ito. Yung nadaranas ng mga taga-Israel nung nasa Ehipto pa sila, yun ang daranasan din nila. Dahil naging alipi sila halos sa Ehipto nung hindi pa sila tinutulungan ni Moses na makaalis noon eh. Ganon. Kaya parang sila'y magbabalik sa lupain ng Ehipto. Parang ganon na sinasabi. Yung daranasin nila dahil sa kasalanan nila ay katulad nung dinanas nila nung sila ay nasa Ehipto. Kinalimutan ng Israel ang lumikha sa kanya at nagtayo siya ng mga palasyo. Ang Juda naman nagparami ng mga lungsod na may pader. Subalit lalamunin ng apoy ang kanilang mga lungsod at ang mga palasyo. Kinalimutan ng Israel ang lumikha sa kanya. Dahil puro ang ginawa na nga ng Israel ngayon, nagtayo ng mga altar para sa Diyos-Diyosan. Nagtayo ng mga palasyo, pero baliwala yung mga iyon. Kung ang pagtatayo nilang iyon ay hindi para sa Diyos. Or, nagtayo man sila ng ganon, kung ang loob nila, yung kalooban nila ay malayo kay Yahweh, malayo sa Diyos, bagkos mas binibigyan nila ng kanilang pagmamahal ng mga Diyos-Diyosan, baliwala rin iyon. Yung mga lungsod na iyon, kung ano man palasyong kanilang itatayo, ay lalamunin lang ng apoy. Tapos natin ang nakaapat tayo. Nakaapat nga talaga. Sa bagay, halos iisa lang yung tema kasi nung binabanggit ng apat na ano na yun eh. Parang matindi talaga, no? Halos iisa ang sinasabi doon. Yung paglayo ng mga taga-Israel kay Yahweh. Yung naging kasamaan nila. Ganun lang naman ang binabanggit eh. Pabalik-balik. Bakit pabalik-balik? Tama. Konje. Sige po. Sa akin, Tata Bert, medyo ang nakuha ko dito, lahat sa mundo hindi permanente. Kapangyarihan, lupa man yan, lahat yan, yung mga alak, mga handog, mga templo, kung makikita natin, lahat yun nga, gawa ng tao, gutom ng tao sa kapangyarihan, gutom ng tao sa kayamanan o kung ano man. Pero nakakalimot yung mga Israelita dito sa panahon na to na merong isang hindi nawawala, na siya lang talaga, hindi nagbabago, na siya lang yung permanente, yun yung Diyos, yung nakakalimutan na yung tawagin. Na pwede siguro i-ano ko rin ngayon sa panahon, Tata Bert. Lalo na sa panahon natin ngayon, masyado na tayong nadidistract o nadadivert sa mga bagay na mga makamundong bagay. Dinadasal rin natin sa vigil yan eh, yung pinagdadasal natin yung mga earthly, diba? Earthly things. Nakalagay yun sa dasal na huwag tayong natural na gagamitin natin yung mga bagay para sa atin. Pero ano ba sa umpisa, sa gitna, sa huli, ang hindi nawala sa atin? Na hindi natin nahawakan, pero nararamdaman natin yung tunay na pag-ibig na galing sa Kanya lang. Yun na, kasi sa pag-ibig niya at pag pinasa natin sa iba, lahat ng bagay na yan, kaya niya yan galawin, kaya niya yan i-orchestrate, kaya niya tanggalin, kaya niya ibalik sa'yo lahat yun. Kaya, huwag natin kakalimutan na merong Diyos. Nandiyan ang Ama, nandiyan ang Jesucristo, nandiyan ang Mama Mary. Yan ang mga bagay na hindi earthly. At yun lang yun sa akin, na reminder para sa lahat na may pinagdadaanan na huwag natin yung pagpalit yung mga material na bagay para lang makalimutan natin sila. Yun lamang, Tata Bert. Dito sa apat na chapter na binasa natin, mapupunan ninyo na parang paulit-ulit lang yung binabanggit dito ng propetang si Hosea. No? Yung paulit-ulit na iyon ay mayroong ibig sabihin. Talagang idinidiin ng propetang si Hosea na mensahe na rin ng Diyos na gusto niya ipahatid sa tao, sa mga taga-Israel, ay yung paglayo ng Israel, ng Juda sa Diyos. Yung yung paglayo nilang iyon ay nagbunga ng hindi maganda sa mga taga-Israel.
Sa paglayo nilang iyon, nasadlak sila sa hirap. Nasadlak sila sa kasamaan, napunta sila doon sa sitwasyon na hindi maganda para sa Israel. At isa lang ang dahilan noon, yung lumayo sila kay Yahweh. Kaya nagpaulit-ulit yang nire-remind sa kanila na sana wag silang tumalikod kay Yahweh. Laging binabanggit naman doon na lahat na ay sinasamba nila, lahat na ay sumangguni sila, lahat na ay hiningian nila ng tulong, katulad ng Assyria, ng Egypt, pero lalo lang silang nabaon. Isa lang ang hinihintay na dapat nilang hinihingaan ng tulong. Maging totoo lang sila sa paghingi ng tulong. Yan ay ang Diyos. At yan ang parang nakakalimutan ng Israel nung panahon na ito. Kung ilalagay natin sa panahon ngayon, makikita naman natin kung saan nasasadlak ang tao. Naging masyadong materialistic na ang tao. Yun na halos ang kanilang Diyos-Diyusan. May nakakalimutan sila na mayroong tunay na Diyos na dapat nilang puntahan o sangguniin sa mga problemang nagkakaroon sila ngayon. Lumalayo po ang tao ngayon dahil sa naging masyadong materyoso. Mas binibigyan ng panahon kung paano silang kikita ng malaki, mas binibigyan ng panahon kung paano sila magiging maginhawa. Hindi nila iniisip na lahat ng bagay na iyan ay pansamantala lang. At merong mas magandang bagay, mas magandang experience, na mas masaya ika nga, na mas masagana, at yun, yung karanasan na maibibigay ng Diyos sa kanila. Huwag lang lumayo sa Diyos, lahat yan ay mararanasan po natin sa magandang panahon, sa magandang paraan. Huwag nating ipilit na tayo'y malalagay sa estado sa sarili nating sikap. Hindi po. Isipin natin dapat na malagay tayo sa magandang estado sa tulong ng Diyos. Huwag po nating ilalayo ang ating sarili sa Diyos. Huwag na huwag. Ayun po ang mensaheng ibinibigay sa atin nung binasa natin na 4 na chapter ngayon. Amen. Thank you, Amen. Tata Bert. Yan. Isa sa mga paraan para lumapit tayo muli sa Diyos ay may mamayang gabi, may online prayer vigil po. 10 p.m. Yun. Nandun yung dasal na sinasabi ko po. At sa mga gusto pong manood ng replay, meron po sa Facebook at YouTube. At isang pinakamagandang paraan na lumapit ulit para sa Diyos ay bukas, Tata Bert. Ayun, bukas bago nga pala maggamutan, yung lecture po natin, 194 lecture. Actually, may connection po sa tinekap natin ngayon yung lecture na iyon. Maganda po yun, kaya sana subaybayan nyo rin yung lecture na iyon. Marami na rin, Tata Bert. Yeah. Oh. Ay, mamaya nga pala, no? Ayan, Bukas, Tata Bert. Wednesday pala bukas. 8 o'clock yung nobena nga pala sa pangunguna. Di ating ni Mamita. 8 o'clock po yun. Bago magamutan. Bago ang lecture, bago ang gamutan. Thank you, Tata. Pag dalawa sila ni Tita Hermita po ba? Tata. Oo, ano? Naisip ko lang. May Hermie. Joke lang. Ayun po, salamat po at sana huwag natin kakalimutan na permanenteng nasa atin na yung Diyos. Yes. Thank you po. God bless.